annual effort of the Red Cross to make the translation, more importantly, the expected 8 million people safe. So this will be a very big effort by the Red Cross, headed by our safety group. What is it? Oh, yun pala. ID, oh. Hindi ko nakita. Hindi ko kilala. Thank you. Kailangan ba ako magalito? Narinig naman niya ako, di ba? Sa camera, ano? And Facebook Live, sir. Hmm? So we will have about 17 ambulances Yes. following the procession or monitoring the procession. And there will be at least 40 backup ambulances in Metro Manila. Nandun sa Rizal, nasa Marikina, nasa Pasay, pero yung nasa precision mismo, 17 nakaalalay. We will have teams on the ground. Makikita nyo, may mga foot patrol, may bandila ng Red Cross yun. Para kung may mahilo, titingin lang sila sa nakataas yung bandila, they can get help right away. Right? And then, we are going to have a medical facility of 50 beds. And wala itong briefing ng staff ko. Ako lang ito. Mawa naman kayo. Pinapatako ko. Ikaw, di ka tumatao. 50 beds. And then we will have about ilan first aid ko natin? 1,261. Hindi, yung 17 first aid stations. 17 first aid stations. Alright? So kung may mahihilo, tatakbo niya lang doon sa first aid. Okay, mamili kung maganda yung nasa first aid. Dapat dadalhin nyo agad sa first aid. So they will be there to assist. And of course, doon sa mga stations na yan, we will have water. People can go there and get water. Nauuhaw sila. Pinakakalaban dyan, yung hydration. Nagrama, na-hydrate yung mga tao. Umiinom sila dahil mainit, no? Ano pa, Iho? Ambulance. We will have 20 ambulances. We have a total of 180 ambulances in the country. And there will be 20 just for this. So palagi kaming okupado dito dahil any big throng of people, pag maraming tao, you could have anything. A stampede. Pag nagka-stampede, maraming matatapakan. Yan ang madalas mangyari sa mga ibang lugar. Kaya dapat nakaalalay. And all our people will have whistles para masasabi, meron silang bullhorn. Meron kaming 12 scooter. Yung bang nakatayo ka, umaandar yung scooter, biikot-ikot, nagpapatrolya para alam nila kung saan pupunta. Ang ginawa namin, halimbawa lumalakad yung precision, may nakaalalay doon sa precision, pero sa bawat area, district na pupuntahan, pupunta sila sa Intramuros, may tao doon na mga volunteer namin, at least 44. Yung mga barangay units namin nakaalalay doon para hindi kailangan sumama lahat. Lalakad yung precision, pag nalampasan na yung barangay mo, okay ka na. Pero naka-standby ka all the way para hanggang matapos. So you have 44 bawat barangay para pag pumunta ron, nakahanda yung tao, presko sila. Kung sumusunod lahat, pagod lahat yun. So kung nasa barangay, dibawa sa San Sebastian, dadaan ba sa San Sebastian ngayon? 44. Sa Intramuros, 44. May mga tao doon. Nakapula lahat yan. So, hindi pagod yung tao. Presko palagi, isip, mabilis makakaalalay. Now, all this is happening because we have 102 chapters in the country. And in Metro Manila, we have at least 8? Hindi no, 8. 8 chapters and 8 branches. 8 chapters plus branches. So yung mga chapters na yan, may mga tao sila, nakaalalay rin ang Rizal, nakaalalay rin ang Marikina. Kung kakailangan ng suporta, magdadala rin ng ambulansya. Dadala ng tao yan. Now, doon sa mga medical facilities namin, meron tayong mga doktor at nurses. Ilan ang doktor natin? 15? 10 to 15 doctors. Hindi, exactly. 15 doctors, Oh, sir. ito, nambobola ito. 40 nurses, sir. 15 doctors na marunong sa emergencies. Lahat ng mga nurses doon sa ambulansya
mga EMT, Emergency Management Technician, may mga nurse yun, bawat ambulansya, bawat first aid station, meron tayo doon. Ang nangyayari dyan, usually, pag kami nasaktan, meron mo lumalabas sa likod. Oh, yan. Okay. Pakita nyo nga yung first aid station. Unang dadalhin sa first aid station kung may nagkasakit o napilay o nasugat. Kung malaki, dadalhin doon sa medical facility na 50 beds. May 10 beds tayo bawat one, first aid. Yes, sir. Oh, buti, nasalita ka pala, no? 10. 10, no? Para kung di makakayanan doon, seryoso, hello, talagang hindi nakikita. 10, dadali ngayon yung sa main medical facility at parang maliit na infirmary yun. May mga doktor doon. Kung talagang grabe, yung mga ambulansya itatakbo sa PGH, sa Maynila. Hospital ng Maynila. Manila, Doc. Hospital ng Manila, at doon sa yung mga government hospitals, no? Para madali silang maalalayan. Nagko-commercial lang ako sandali, kung kayo pupunta ron, mas maganda kung kayo pupunta kahit saan. Siyempre, may commercial lahat, di ba? Dapat meron kayong safeguard. Alam niyo ba ito? Ito, safeguard na ito, huwag kayong bigyan sa mga anak nyo, sumasakay sa jeep, o sumasakay sa 1,200 lang, 100 lang, isang buwan ang isa-save nyo. Pagka kayo na aksidente, kukunin kayo ng Red Cross Hospital, ng ambulansya. Wala pa pala yung hospital, pinagagawa ko pa. Alright? Pagkakaroon tayo ng alalay, ito yung dala nyo, may dugo, libre yung agad, at siyempre, takot tayo sa hospital, di ba? Meron kasamang insurance yan na i-reimburse 200 pesos a day for 2 months. 2 months. Hospital allowance. Hospital allowance, ano yan? Yung 200? Hindi, panggasto sila sa kwan. Saka meron silang, kung binigyan nyo yung kalaban nyo namatay, may 300,000 siya. Pag namatay siya. Okay, ayoko naman sabihin kayo mamamatay. Di ba? So, tandaan nyo ito. Ikalat nyo, sulat nyo, dahil walang tutulong sa tao natin, kundi tutulungan ng sarili. At para pag na-aksidente, araw-araw, last year, we had about 35,000 people na aksidente. Huwag nyo na kami dali sa hospital, wala kayong pera, wala kayong pambili ng dugo, gano'n-gano'n. Eh, syempre, pag covered ka na nito, pag naghingi ka ng extra blood, bibigyan ka. Okay? Tapos na yung commercial. Okay, balik tayo ngayon sa, sana tayo, Gwen? Rescue boat. Sa rescue boat. Pagka naandun kayo sa, tatawid kayo doon sa tulay, may makikita kayo mga rescue boat doon. Ano yan? Ganon? Ano yan? Tatlo. Kasi tumayo ka, hindi ka na lumaki nung bata ka pa eh. Tatlo. Tatlong rescue boat, marunong kayo, marunong first aid. Bihira naman. Di pa tayo nahulugan ng tao, di ba? Meron na ba? Yung amphibian, huwag mo nang padala, baka ilubog ka na naman, ano? May tatlo tayong boat doon na nakaabang para kumisan, magkagulo, itululak yung tao, may sasagip ka agad. And then, it will go on hanggang matapos. There will be 3 shifts of people hanggang umabot sa Quiapo, hanggang isa na yung Quiapo, tapos na, saka lang uuwi yung mga tao. Siyempre, magsisinop pa ng gamit yan. Kawawa yung mga tao natin. Maglalagay, ngayon, nakalagay na yung mga tents, di ba? Nakalagay na yung tents, pinagpuyatan na yan. Pag uuwi na sila, natapos na yung prosesyon, uwian na, kanya-kanyang uwian, titiklupin nila lahat yung mga gamit para maiuwi. Kaya, iba talaga yung volunteer. Subukan nyo mag-volunteer, magiging masipag kayo. So, the long and the short of it is, safety ang kaligtasan ng tao natin ang inaatupag natin. Pagdating sa ospital, meron kayong 17-foot patrol. Yung foot patrol, sinabi ko na sa inyo, may bandera yon. Alright? And we have 1,261 volunteers. Umaalala yan. Pero pa yung 143 and 44 kada sa kwan. Halimbawa, ang ruta, pakita mo sa akin ang ruta. Ang ruta magsisimula doon sa Quirino Grandstand, may tao doon. Paglampas sa Manila Hotel, may tao doon. Pagdaan nyo doon sa, ano na yan? Katigbak Drive.
may tao doon. Padre Burgos, pagdaan doon, may tao doon. Hindi na sumasama sa parada yon. Ando na sila. Para makakapahinga kaagad yung mga taong sumusunod. Hindi na kailangan sumunod. 3 taon na natin ginagawa yan para hindi masyadong napapagod yung mga volunteer. Presko ang kanilang outlook. So, ang ruta is, una, Quirino Grandstand, right to Katigbak Drive, left side, and then right to Padre Burgos Street, straight to Ayala Bridge. Last year, nagkaroon ng girian dyan di ba? Ang pinakamalaking problema, if you ask me, yung, well, the fanaticism of the devotees, sa akin, hindi ko maintindihan nyo, pero pinipilit kong tanggapin na yung mga deboto gustong mahawakan yung phone, no? Eh, hindi naman po pwede yun. Kaya karamihan, ang nangyayari, may tatanong nyo, along the way, merong, at yung mga deboto, nakapaa. Nakapaa sila. So, pag may nakapaa ka, matatapakan ka, matitisod ka, o may matatapakan kang pako o bote, yun ang kalimitan. At pag maraming tao, ang kalaban natin dyan, dehydration. Natutuyuan sila. So palagi tayo may tubig dyan. Ang kalaban dyan ay kung may kapansana ka, may high blood ka, dapat suggestion ko yan. Halimbawa, isang tao may high blood, maglagay kayo ng papel sa bulsa ninyo, high blood ako, itong gamot ko, nasa kanang bulsa ko, huwag yung kunin yung pera dyan, itingnan nyo lang yung gamot, kung ano gagamitin. No? And then yung, di ba, diabetic ka, nakalagay rin doon. Dahil siyempre, mas makakabilis yun pagka diniagnose ka, di ba? Alam na nila. Yun ang nakalagay rin doon sa 140 sa safeguard. Alright? And then you have left to Palanca, right to Quezon Boulevard, right to Arlegui, right to Fraternal Street, right to Vergara Street, left to Duque de Alba, left to Castillejos, layo na yun, doon ako pinanganak sa Sambales. Sisikip na kalsada. Masisikip na kalsada yan. Left to Ernesto Street, Parnesio Street, right to Arlegui, left to Nepomuceno Street. Dami akong kamag-anak yan, Nepomuceno ako Di ba, Margina? Doon. Ano pangalan ko? Nepomuceno, di ba doon? Left to Concepcion Aguila, right to Carcer Street, right to Hidalgo. Maganda, marami mga lumang bahay dyan. Left to Bilibid Viejo, yung mga salbayo, huwag na kayo lumampas doon, pumasok na kayo doon, sa Bilibid. Left to JP de Guzman, right to Hidalgo, left to Quezon Boulevard, right to Palanca Street, through under Quezon Bridge, and right to Villalobos, through Plaza Miranda, going to Quiapo Church. How far do you think it's going to go? Hanggang 2 o'clock? Hanggang 12 o'clock? Sir, ang target po ng PNP is 12 hours. But last year, the procession lasted for 15 hours. Yeah. So, anong oras na simula? 5 a.m. po. 5 a.m. Kung kailangan anong oras na tatapos the following day? 5 p.m., sir. That's 24 hours, ha? The same day. The same day, sir. Same day? Sige, alright. 5 to 5. Okay, that's good. Pero palay ko, abuti ng gabi yan. Now, the biggest threat also is yung hindi nakikinig yung mga tao, susugurin yung phone. Ang sabi, ang kwento sa akin ni J-Lord, yung mga pulis daw pipilitan, wala na makakalapit. Papaligiran raw nila. Pero siya rin mismo nagsasabi, hindi mangyayari yan, boss. Pagkat talagang susugod yung tao. Isa pang ina-expect namin, sabi ng mga pulis, marami raw nahihirapan. Kaya ang mangyayari, mas maraming tao. Pag nagigipit ang tao, tumatawag sa Diyos. Nakalimutan nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao gawa. So ito kasama sa lahi natin, tradisyon natin. Some of it is good, some of it is bad. So I hope that they will learn their lessons. But the Red Cross is here to protect everyone. Of course, DOH is there. Makaalala yan. PGH, nakahanda yan. Yung mga hospital. As a Red Cross, certainly, makikita nyo may mga sombrero yung Red Cross, nakapula,
at matatawagan nyo. At advice to everybody who's going to go, kung buntis ka, huwag ka nang pupunta. Kung may high blood ka, at pupunta, huwag ka na sumabak doon sa multitude, sa maraming tao. Dahil, siyempre, pag na-stress ka, tataas yung presyon mo. May heart problem ka, manood ka na lang doon sa bahay o sa TV o sa tabi ng karsada. Huwag ka na sumama doon. Agad pare, kung magpapaa ka, magbaong ka ng tsinelas doon sa likod ng bulsa mo para sa ganon, pag uwi mo, meron kang tsinelas. Always put something in your pocket na pag na-aksidente ka, alam namin kung saan tatawagin ang mga pamilya mo. Trabaho ng Red Cross yan. Ako lang sinasabi, sino pamilya mo? Ang tawag namin dyan is restoring family links. Siyempre, disgrasya, di mo alam, wala siyang katulong, tatawagan namin yung mga tao doon. Anything else? Did I miss anything, sir? Ma'am? Ano yan? Ikaw na. So, reminders lang dun sa mga dadalo, no, ng kapistahan ng Puno Nazareno. So, syempre, what to bring? Kailangan maaring mainit ang araw, so we have to bring sun protection. So, may baseball cap, wag po magdala ng payong kasi nakatusok to ng ibang tao. And then, yung pananamit po natin, kailangan po ay breathable, no, nakahinga yung tela, hindi yung masikip, hindi rin po yung makapal. Then, kailangan light clothings lang. Loose cotton shirt, and then long sleeve sana para kung mainit ang araw, pwede makaprotect sa skin, or kung mainit naman masyado, pwede naman hilain lang paakyat. And then, mag-sunscreen, no, mag-sunblock, very important. Tubig. So, para maiwasan dehydration, magdala po ng extra tubig. And then, although may tubig sa mga Red Cross stations, magdala lang po kayo ng mga bottle, no, or jar, water jar, na para pwede kayong kumuha ng tubig, or water jug. Bote, ha? Plastic na dali nyo. Plastic jug. Yung mga mabasot pa yung bote. Yun. Tapos yung gamot po, sabi ni Sir kanina, very important na meron kayong parang card in your wallet or papel. So, Kung may high blood ka, dali mo yung medication mo. Yes. Pasa-press. Yung mga emergency medication. And then, meron po kami sa sa Facebook page and sa website. May link po yun. May kita ninyo yung ganito, emergency ID card. Para pwede nyo po i-click yun, then fill up the form, then pwede nyo i-print. Kung wala naman po, any paper naman pwede. Pero ito lang, para lang nandun na lahat ng information na kailangan natin. Para pag nakita kayo. Namin, para pagkaligtasan ng tao, alam namin kaagad yung sinasabi ko, merong diabetes to, merong itong TB, o merong itong heart problem, ilan ko dyan. Huwag na kayo magdala ng bata. Iwanan nyo na doon sa mga asawa ninyo. Sabi ko, mga asawa, ha? Yan, para madiwanagan ng original. Ito sa isa. Okay, bibiro lang ko para masyado kayo seryoso. I'm happy with my work, so I try to smile. So far naman, lahat ng ginawa natin noong nakaraan. Tandaan nyo, ito, meron tayo dito. Sasabay na ngayon, hinabaan na nila yung sa Cebu. Sinulog. Na inumpisa ako ng DOT ako, meron na noon. Pero again, inumpisa namin yung tight security doon. Tapos meron pa pupuntahan doon sa mga yung malalaking lugar na ganyan na maraming mga tao, palagi nakaalala yung Red Cross. Kahit na coup d'etat ng araw, ang Red Cross na dyan. Para sa ganon, namin matutulungan. Ano pa gawin? Wag na magdala ng marami masyadong pera, no? Yung enough lang sa pamasahe, pagkain, at saka yung valuables. For the past years, nakita namin, ninanakaw po yung relo, nag-snatch, no? At saka yung mga bags, dinudukot. So, iwasan po natin magdala ng mga valuables. Pag bag naman, wag po malaki masyadong bag kasi mabigat sa inyo, and then maaring makasagabal lang. So, yung tama lang ang Dala ka size. ng bag, sisitayin ka ng pulis. Wag malaki. Sisitayin ka ng police yan. Bubuksan yung bag nyo, makakatagal sa paglakad, Yan. di ba? So yung mga Red Cross station na binanggit ni Sir kanina, yung mga dadaanan, may Red Cross station po tayo dyan. Yan. So may mga stations tayo sa iba't ibang mga lugar po kung saan dadaan. Ito sa screen ko, Yung mga first aid stations na nasa Facebook page din namin yan, picturean po ninyo or download ninyo para in the event sasali kayo sa sa prosesyon, you know where to find the Red Cross first aid stations, tsaka yung iba't ibang mga services natin tulad ng Emergency Field Hospital. Yan po. okay? Any questions?
Yes, dear. State your name, telephone number, and address. Ano kung maganda? Hello po. We met na po before Official. at the at Mayor Bayani's wake po before. Sorry. We already met before at Mayor BF's wake, yung funeral po nila. Oo. Nakita na kayo sa wake ni Mayor Binay. Oh, hindi. BF po. Bayani Fernando po. ABM. Question ko lang po, ano po sakali yung ating mga naka-standby na medical equipment in case po magkaroon po tayo ng mga incidents? Sa mga ambulansya namin, pag dinala ka doon, meron kang defibrillator. Yung bang pagka wala ka naman, hindi ka na huminga, sisigaw yun. Last 2 minutes. Yan. Kukuryente ka na. Meron rin oxygen, respirator, yung pagdagdag hininga, fractures, kompleto yan. Sa ano Ang ambulansya namin, nilalakad. Hindi ka pwedeng buhatin. Dapat mayroong tawag doon, yung stretcher. Saka yung spine board. Mas marunong pa ako dito sa mga bata ko. Sir, sa medical tent natin, we can operate minor operation medical tent. Sabi ni Dr. Pang, doon daw sa mga medical ko, hindi ako magpapa-opera doon, napaka-opera. Pero meron, kung may emergency, Emergency. meron tayong minor operation doon, may doktor doon. Last year, may doktor ako, Indian eh. Sabi mo, marunong ko magsalita. Marunong pa mag-Tagalog. So, nakakagamot sila. So, kompleto sa suporta. At saka, nakalito ko sabihin, wala kayong cellphone doon, ha? Habang lumalakad yung parada, walang cellphone dyan. Bawal. Pinatay nila. Pero meron kami radyo. Leo, saan yung radyo natin? Tamo, hindi na naman handa si Leo. Saan yung radyo? Ha? Wala, hindi kami dependent sa cellphone. Meron tayong mga paanda rin na Starlink. So, kaya makatawag. Nakadiretso yan dito sa OPSEN. Nakita nyo na ito sa kabila, no? Operation center. Operation Center. Buong Pilipinas ang coverage yan. Siyempre, may desk dyan bukas na binabantayan bawat lumalakad. Kaya ako, nasabi ko na, nasaan na kayo? Sa Hidalgo na. Yan. Tapos, may emergency field hospital sa Nazareno. Ayaw na nilang tawagin Nazareno, di ba? Sabi ng simbahan. Ayaw na nilang tawagan Tastasyon. Hindi na Black Nazarene. Hindi na Black Nazarene. Jesus Nazarene. Yan. Sa medical facility, 50 beds. Tingnan nyo, maganda yung kama, ha? Hindi yung ginagamit sa dorm. Tapos ito, 60 medical personnel, 15 doctors, and 40 nurses. An additional 40 personnel for setup, admin, and reporting and functions. 3 shifts, 12-hour range. January 8, evening. January 9, daytime. January 9, evening. Ngayong gabi start na tayo. Ano? Bukas ng gabi pala. Bukas ng gabi we start na. Then, meron tayong referral medical facility. Case of a mass casualty, iniisip natin yan, nagkagulo. Siyempre, pagpipila doon sa ospital, dadali lang sa PGH. Puno na kami. May tao tayo doon sa ospital. Sabihin nila, huwag na kayo magpadala dito sa PGH, dali nyo sa ospital ng Maynila, dali nyo sa Reyes, dali nyo sa Tondo Medical, dali nyo sa hospital sa Palok, o yung dadalhin sa private. Masisingil na mahal yun. Ano advice? Pagka kayo may kamag-anak, o yung dadalhin sa private dahil iba ang singil doon at saka hindi kayo mako-cover ng PhilHealth. Di ba? Tama ba yun, Gwen? Yes, sir. Yan. Tandaan nyo sinabi ko kasi maraming magpapaturo sa akin. Tulungan nyo ako. Nasaan ako? Nasa private room ng Makati Medical Center. Todas na lahi natin dyan. Ako. Million na aabutin ang bill dyan. Doon sa mga private, sa mga public, meron tayong no balance billing. Di ba? Doktor, di ba? DOH hospitals. Yan. DOH hospitals. Kaya ako sinasabi ko sa lahat ng kaibigan ko, meron akong kaklase ngayon, hindi ko lang sabihin, huwag ka pumunta sa private. Pasok kita sa NKTI. Okay siya. Hindi, mamamatay sa pagtinanong ng bill. Sinisigil ka na, mamamatay yung pasyente. Lalabas yung pasyente, mahal. Ano ba nakalagay doon sa hospital natin? Change na. Ayan, lahat ng hospital, makikita nyo, nakalagay dyan. So, lahat pinag-isipan yan. Anong pinakamalapit? Ano ang pagkapuno-punuan na, o saan natin ilalapit? Dito, malalaman dito sa option yan.
Dahil nagbibilang sa rito, ilan na nadala natin dyan? 30 na. Nakita niyo yung nangyari sa Switzerland? Sumabog. Kahit anong galing nila, 4 na po pa rin ang patay. Pero pa wounded. So, kailangan talaga dito, meron kami tinatawag na 4Ps, predict, pinapahirap ko sa inyo yan. May hanap buhay kayo, predict. O, dapat meron kang iniipon para may prediction ka kung makakasakit. Plan. Anong gagawin mo kung nagtakbuhan? Anong gagawin mo pag may sunog? Preparasyon mo. Meron ka bang mga extra medicine na kailangan mo? Mga ganyan, di ba? Para sa ganon, naka-assure tayo na, ano pa? Doon sa, Evacuation area, sir. pakita niyo nga mga scooter, baka hindi pa na nakita. Pero baka nitrato ng scooter? In-introduce ito ni J. Lord 3-4 years ago. Yung mga scooter namin, umaabot na sa Iloilo yan. Iniiram doon. So, long po, umaabot na rin. Meron kami scooter doon. Hindi naman kami ganun ka. Ayan ang scooter. Tahimik yan, mabilis. Hindi na ako nagpapa-escort ng Hagat pag pupunta ako dyan. Tatawagin ko na yung scooter. Papasukin nyo nga ako dyan. O, ayan, escort yung scooter. Ayan, o, kita nyo. Okay ba? Tawag dyan, Rat Patrol. Di ba? Ilan ang ambulansya natin? 17. 19 yung on the ground, sir. 19 on the ground? Yes. O, kanina umuo ka sa akin 17 eh. 40 po yung na-backup natin. 40 backup. Ambulansya na Red Cross kompleto. Hindi kami magkuha ng ambulansya na walang gamit. Mamamatay lang yung pasyente. Marami tayong ambulansya sa gobyerno. Kung minsan, hindi ko naman tinutulog siya. Kailangan rin yan para kung wala kang makuha, dali mo na kagad. Pero kung meron kang ambulansya, meron kang pandagdag ng buhay. Okay? Kaya sumali kayo dyan sa ginawa ko yung para sa inyo, yung safeguard. Pag aksidente yan. Kaya marami na tayo, kahit hindi aksidente, kukunin na kayo niyan. Okay? Yan ay pandagdag ng ambulansya, yung 180 magiging 260, pandagdag ng water truck. Andiyan ba yung bago natin water truck? Huwag ka tumingin sa labas. Isa ko mo, tingnan nyo doon sa, Leo, tulungan mo kasi Tolome. Yan. Yung water truck, meron tayo ng food truck. Meron kami food truck dyan, pero para doon sa mga tao namin, para hindi na sila bibili. Pipila na lang sila sa food truck. Pero ginagamit namin yan sa lahat ng disaster. Ayan. Ayan ang mga food truck. Pipila ka lang. Ginagaya na yan ngayon, ang gobyerno. Buti naman. Natutuwa at ginagaya kami. We have 44. 40 naman, 44? 41 food trucks. Kabibigay lang ng turkey sa akin ng food truck. Alright? Meron tayong naka-standby rin na water tanker para puno palagi ang mga tubig. Ewan ko kung ang gobyerno natin magdelegate. Dapat meron dyan along the way. Ayan ang water tanker natin. No? We have 30 of those. Yan. May bladder pa. Naglagay ba kayo ng bladder para madali sila makakuha ng tubig? No, sir. Hindi pa natin ginagawa yun, no? Maybe in a strategic area, maglagay kayong water bladder na walong gripo. Pipila lang sila doon. Kunin na yung tubig. Ayan, no? Yan ang sinasabi ko. Is that practical there? Sabi ng boss ko, hindi raw eh. Nakagalitan pa ako. Hindi. Pero why don't you do that? That's good advertisement. We refill. We keep moving. Marami, lalong matagal yan. Ito, kanya-kanya na yan. Kung meron silang tubig, dulas sa bladder, ikakabit yan. Kukuha na sila. Kahit hindi kasama sa precision, mag-iigib din. Anything else? Pakilala lang natin, sir, yung ating mga administrators na nandito. Ha? Yung mga ating administrators from Metro Manila chapter. Pangkalala ko sila. Question. Paano mga ginagawa mong artista yung mga administrator natin? Oh, yes. Sir, good afternoon po. Can I have your name, please? Archie Amado, sir. Archie Amado. Archie Amado. Archie. Sir, Archie na, Amado pa, ha? Sige. Sir, tanong ko lang po kung yung Red Cross ba may papadalang team sa Albay para umasiste po sa mga naapektuhan ng patuloy po na pag-alborot na ng Mayon Volcano. Sa Mayon Volcano. Pwede mo ulitin yung tanong mo. Kung may papadala pong team ang Red Cross sa Albay, kung meron na po. May papadalang team sa Albay para sa may... Nandun na kami. May team tayo.
Pagputok nung kagad, andun na kami. Nagbaba na kami ng mga evacuees. I think we have 129 right now, families, di ba? 200 na. Kagabi, tinignan ko, 129. Tama ba yung ising? O yun ang may-ari ng mga disaster, yung babae doon. Maganda. Dalaga ba yan? At ipaligawan. Pag kung yung mga ligawan para madaming si Ising. O, tawa siya, oh. 229 families. Meron na doon. Meron ng water doon. Inila ko yung sa Catanduanes dahil hindi nila kailangan. Binarko pa namin yun para meron silang tubig. Dadagdagan pa natin yan kung dadami. Doon may ambulance na, water tanker, Archie. Kompleto na yun. May bladder, 6. May 2 food truck, 2 service vehicle. Meron naman yung mga gobyerno doon na ginaya na kami. Kumuha na sila ng water tanker. That's good. Mas marami, mas mabuti. Diba? Yes. Niluloko mo naman ako, tinaas mo kamay mo, tapos tinawag kita, nagkamot ka ng ulo. Yeah, meron pala eh. And sir, good afternoon. John Flores from Bombo Radyo. Bombo? Bombo Radyo po. Sir, siyempre, 2 days, palagi tayo nakahanda, no, pagdating dun sa mga deboto natin, ngayon traslasyon. Paano naman yung paghahanda natin doon sa mga personnel natin? Siyempre, itong traslasyon, usually, minsan, last year pa nga, inabot to ng 20 hours, di ba? Paano naman yung transition nun, sir? Tatagal din ba yung mga personnel natin ang ganon? And paano yung kalagayan nila? Paano yung shifting nun, sir? Pwede nyo ba makwento sa Sinabi amin, ko sir? kanina, 3 shifts. Pinakita ko pa. Meron na ngayon doon. Papalitan yun after 12 hours. 12. Kulang ang 8. 12. Nakaupo na naman sila. Nasa silong yan. Akala ko nakatayo na tayo. Ngayon, sir, tayo magtatayo. Tapos ang duty po will start tomorrow. Sanay na kasi ako dito kaya usually dapat tauna tayo para maganda yung malinis na kagad yung lugar. So we have that. Don't worry. May pagkain rin yan, ha? Pag dumating pa ako, dami silang kakainin. Bili ako ng saba, bili ako ng mais. Ginagawa ko yan. Katuhan lang. Follow up, sir, for the record, ilan po yung tent natin uli? Excuse me? Ilan po yung tent na ipapatayo po natin uli? Ilang vehicle? Yung tent po, tent. 17 first aid tents. 17 first aid tests. Pakita nyo nga. Ba't di nyo pinapakita? Siyempre, di mo lang pwede ibilad yung tao pag naandun. 17 po na first aid stations. Sila na lang, may kama yun, di ba? 10? And then, 2 po na emergency field hospital. Yung 2 na yon can accommodate 50 beds. Yes. Nats Alforte sa Manila STV online at Alba, media- Alforte. Alforte. Nats. Ang tanong ko po, hanggang saan po ang tulong ng Red Cross sa pasyente? Halimbawa, dinala po sa hospital o hanggang doon na. O meron pang aasahan na tulong or sa government naman? Meron tayong welfare desk doon. Dinala ka doon, sino ka mag-anak mo, tatawagan natin para may tulong ka. Wala mo ng dugo, bibigyan ka namin ng dugo. Kung mahirap ka, pabayaran namin yung dugo. Pero yung paggamot, dapat member ka ng PhilHealth. At kung nasa gobyerno ka, wala kang alahanin. Dapat. Uy, walang budget kami sa gobyerno. Alang hihingi ka pa ng dagdag. Pero Anyway, po, inano ko lang po para Wala kami budget sa dyan. ibang ano. pero paalala lang po, dun sa mga dadalo po, sasali po sa kapistahan, hindi po pwedeng pumunta pag hindi nasa kondisyon yung katawan. Pag may sakit po talaga tayo, wag na po tayong pumunta. Kasi po, makakasama rin po yan sa mga... Complicate. Oo. Mga may sakit. Oo. Isipin nyo lang, yung resources na nilagay natin dyan. 19 ambulances on the ground. 3 million each. 3 times 19? Hindi marunong mag-compute to. Almost 60 million, di ba? Wala pa yung ibang gamit. Wala pa yung mga dadalhin natin. So, malaki yung investment namin dyan. Yes.
Yes, good afternoon po, Chairman. Rafi Rico po ng Noon Break Balita. Chairman, kasi may mga senior citizen tayo na nagpipilit pa rin na dumalo sa translasyon kahit talagang uugod-ugod na sila kasi nga talagang deboto sila noong paman. Ano pong mai-advise niyo sa kanila? Huwag nang tumalon doon. Last year, marami na pilayan. Nahulog doon sa karosa. Saka hindi ko alam ang gagawin ng pulis na. Sabi ni J. Lord, harangin raw talaga yung sumusunod, yung lumulundag. Baka magkasakitan pa yan. Dapat talaga, para hindi magulo yun, may square formation yon. Mayroon pang square formation sa labas para may layering, hindi makakapasok ang tao. Pero kasi, sabi ni J. Lord, ewan ko, totoo yung sinasabi niya, yung mga deboto nagiging fanatical. Magtutulak yun at magtutulak. That's what happened last year. Inarang yung tulay para makapasok yung puon na mabilis. Tinulak nila yung mga pulis. Ayun, nagkagulo. Kaya nawala isang bata. Nakuha namin yung bata eventually. Pero may mga ganun eh. Sa akin, law is law. Nag-mayor ako di ba? Chairman ako ng Subic. Kita nyo, maayos. Pag sinabi natin, hanggang dito ko lang. Wala, hindi naman ka na. Kung gusto mo later on, bakit hindi mo puntahan yung puon pagka hindi translasyon? Umakit ka doon sa Quiapo, pwede kang umalik doon, di ba? Hindi naman kailangan, sabi ng Diyos, pupunta ka dyan sa araw na yan, bibindisyon lang kita. Hindi ko maintindihan yan eh. Mabuti naman may kusang loob sila sa Panginoon, pero why do you risk not only yourself, but others? Hindi makukulong ka pa dahil matigas ang ulo mo. Siyempre, hirap rin yung mga pulis, ayaw rin nila makasakit. Siyempre, pag pipilitin niya, kumbisa talaga, lumulundag talaga eh. Ang paliwanag sa akin ni J. Lord, nung araw si Noli de Castro, sumasama. Totoo yun, pero lumundag ba si Noli? Hindi pa. Hindi naman pala eh. Si Kabayan. Nag-aatak ng lubid. Yes, sir. Yes, dear. Hello, magandang hapon po, Chairman. Edusman po sa SDN Online. Sir, sa lessons from last year and your assumption today, paano niyo po gamitin yung mga leksyon na tutuhanan last year? I-apply natin po ngayon. Ano yung mga lessons last year that we can apply? Lahat ito is a for this compilation of all the lessons learned. Nagdadagdag kami ng equipment, dahil natutuhan namin, mabuti na sumobra kaysa kulang, di ba? Mabuti nang meron ka, kahit hindi mo gamitin, kaysa nangailangan ka, wala kang gamit. Yan ang number one lesson. Kailangan ba natin ng 17 first aid stations? O pinapadali namin, para yung tao, pag nakita yung Red Cross, doon, tutulungan tayo doon. Hindi ka mapapahiya doon, tutulungan ka. May field hospital ka, may doktor. Kung dalawa lang yung doktor mo, di korresyon lang yun. Kailangan may doktor. Nakakagalitan ko si Dr. Ano pa naman, Dr.? Mark. Dr. Mark. Si Mark, siya in charge sa mga tent. Dapat inaasinta yan. Kaya makita nyo, ang Red Cross talaga, every time there is a disaster, they should have, or they should, I will ask them, nag-post operation ba kayo? Tanong nyo si Ising. Meron tayong operation sa Mayon. Ano ang preparasyon nyo? Anong gagamitin yung mga truck? Anong water tanker ang gagamitin nyo? Ilan doktor ang natawag nyo? Ipakita ko sa inyo. Pakita nyo nga, bawat probinsya, meron tayong mga volunteer doctors. Alam namin lahat ang hospital. Alam namin lahat yung volunteer namin. Ayan. Halimbawa dyan, makita nyo, ilan ang doktor sa Marikina? Jenny, ikaw mong pakilawanag. Jenny. Pakita mo yung kilas mo. Ako lahat ang pinapagod mo eh. Baka ngayon mo lang nakita ito, ha? Si Jenny, masipag ito sa Marikina. Good afternoon po. So what you are seeing right now is the map of Marikina City. We have 16 barangays. So we have 112 specialized volunteers with 48 EMS volunteers. Ito po yung mga trained na sumasampa sa ating mga ambulansya. We have 10 water search and rescue volunteers sa Marikina po. We have 2 plastic boats, by the way.
and we have 15 emergency response units. Also, 6 na water and sanitation volunteers. So yung meron po tayong mga trained na mga tao how to man yung mga water tankers natin kapag may pangangailangan sa Marikina. Halimbawa yan sa Marikina, no? Kita nyo, yung number doon, 104. Anong barrio yun? Hindi ko makita eh. Malanday, boss. Ha? One of the biggest barangays Okay, in no. Marikina. 104 ang volunteers yan. Apo. Alright? Pakita mo nga yung mga volunteers, listahan. Baka sabihin lang, nambobola tayo eh. Ayan. Scroll down. Ayan naman volunteers sa Barangay Nangka. Naku, talagang, ayan, marami pala kaming hirap dyan. Kanya may telepono lahat, ha? Hello? Yes, boss. Tingnan nyo yan para alam nyo kung kailangan may hahanapin tayo dyan, makikita natin. So sa bawat lugar niyan, bawat barangay, meron tayong naka-schedule dyan, nakalagay dyan, o si Las Regina, yun, ayan, telepono niya. Si Joselito, 14, may number yan. Si 15, wala kami 15, may 14 kami. Alright? Yun na. So andyan lahat. First aiders yan. Scroll down, please. Ayan, blood volunteers. Yung blood, bibigyan ng dugo, pero nagbo-volunteer yan. Taga-masid, tigatawag sa telepono sa Ayan, welfare. Yan yung pupunta sa ospital. Yan yung magka nandun yung truck, magpapakain ng tao pagka may disaster. Maayos ba, darling? Kasi wala kayong lista na mag-attend. Ba't di mo pinapakita sa akin? Anong pangalan niya? Anong pangalan mo? Ed Usman. Tawa, nagkamali pa ako. Kala ko, babae ka. Sir, pag-iba na kayo tumawag ng ma'am sa akin. Tala na. Dumidilim na yung aking pag-iisip. Hindi lang ikaw, kasi pang-5 ka nang tumawag sa kanya. Parang ka nakikita kaya familiar sa akin. Anybody else? Yes. Sir, follow up po, sir. Sige. Sir, sa assets po ng Red Cross ngayon, ano po yung kailangan yung dagdagan? Tsaka meron po kayong collaboration sa Great PCSO? question, Ed. Alam mo kung bakit? Tapos, sir, may collaboration kayo sa PCSO kasi namimigay sila ng patient transport vehicle. Well, sa PCSO, nakaupo ngayon sa board, in-appointed presidente yung PCSO chairman. Happy naman ako. Pwede ko siyang, magbigay naman kayong pera, nasa batas, nagbibigay kayo. Dahil taon-taon dapat nagbibigay sa amin yan. Minimum, 2 karera. 2 ba? Isa. 2 lottery draws. 2 lottery draws. By law. Pero, tatawagan mo ba? Ngayon, nakaupo siya dyan. Pwede ko rin siya, magbigay ka naman. Upo-upo ka dito. Ayan. Pero nagbibigay yan. Wala kami nakukuha ang ambulansya. Ang ambulansya nila binibigay sa mga barangay. Alright? Now, you ask, paano natin improve ng assets? Happy kayo, di ba? May asset and Red Cross, kompleto. Nagsimula ako, alam mo, 1.5 ambulansya lang. Yung isa tinutulak yung kalahati. Alright? And we have 180. We are going to replace 30 of those old ambulances. Magbabago tayo. Yung mga ambulansya namin, makita nyo, may malaki. I-replace 40. 40 pala, i-replace. O, yan, no? Bibili ng 400. Ha? Bibili ng 400. Libre? Bibili ng 400. Tama, kinukorek pa ako dito, Dr. Pang. 400 daw namin papaabuti dyan. Pero hindi pa niya ginagawa yung paglo-launch. Maglo-launch tayo ng ID card. Kaya mag-safeguard. Pag pinakita ko sa inyo, dapat ilo-launch yan. Para lahat ng tao, pag nakikita ng tao, meron pala yan ha. Pwede ba mag-rehistro? Pwede kayo mag-rehistro doon sa Online. online. Facebook. Globe, ano yung tawag doon? Gcash. Gcash. Gcash pwede na yan. Huwag kayo matakot dyan sa mga pinapakita sa inyo. Basta tumawag ko sa Gcash, magre-rehistro ka na doon. Nandun ka na. Lalabas yung pangalan nyo rito. Siyempre, hindi ko naman papakita. Pero pag tumawag kayo, nagpadala kami, kay Archie, ng ambulansya, may record ka. Pwede lang ba isa yun? Kung madalas ka, diba, binigyan mo yung girlfriend mong isa, binigyan mo, tatawagin yun. Kukunin namin yun. Di ba? So, pag may pera tayong ganyan, then every year, nababago natin ang gamit. Nadadagdagan natin ang gamit. Bawa, tataka kayo.
nakakainis ka, hindi na nga nakakatulong, nakakasira pa. Humirap si President Marcos nung earthquake sa Bogo. Nadulas yung bata niya, sabi, meron kayong COVID tent nung araw, pwede ba kami makahiram? Hindi namin gagamitin yung COVID, ginamit sa COVID, sunog na yun nung araw pa. So, makikita nyo, overnight, pagdating niya doon, may tent na. Hello? Oh, may tent kagad yung Bogo. Nakaayos. Mabuti naman yung DPWH, si Vince, kasama ko sa COVID nung araw yan, pinapatag yung mga dadaanan. Merong water tanker doon. Meron pang toilet na maganda, ha? Maganda. Yung ginagamit sa Michael Jackson. Michael Jackson ba yan? Sino ba yan? Sikat nung araw? Yung nagbumunwalk. Oh, yun nga. Ito, mukhang hindi nyo alam eh. Meron yung papasok ka doon. Malinis yun. May toilet paper. Di babaho. Nililinis palagi. Pero yan, yan yung tent, tent city. Merong water tank nakaabang, may doktor nakaabang dyan. Overnight. At hindi pa kami happy dyan. Naglagay pa tayo ng, bumisita dyan. Ang pambato ko sa kanya, kita niya may pagkain, may truck. Sabi niya, Dick, kinaya ko yung truck mo. Okay lang, sir, kako gano'n, gawin niyo lahat yung gusto niya. Pero nagulat siya, halika dito, pinakamaganda kako. Hinila ko siya. Dinala ko siya na doon sa swimming pool para sa mga bata. Siyempre, traumatize yung mga bata. O naglagay kami ng swimming pool, kiddie pool, ay happy yung mga bata. Hindi pa pagkakain, hanggang gusto nila. Ayun yung toilet. Tapos may sirihan pa. O saan yung sine? Ay, nako, Inday. Dapat taandyan kagad yung sine. Chairman, good afternoon. Neil Yes. Alcover from Daily Tribune. Sandali unahin ko yung ladies first. Tao na sa iyo yun. Go ahead. Joyce po from RMN. Sir, kumusta po ang blood supply ng Red Cross? Kasi ang Makati Med po nag-announce na mababa na yung kanilang blood supply. Thank you. Blood supply, nag-announce ang Makati Med, mababa ang supply. Kumusta? Ano mo, sinabi ako yung mga doktor sa Makati kapon, nandun yung asawa ko eh. Ba't kayo hingi sa public? Pwede ko kayo padalan 200 bag ng dugo ngayon. Alright? I can supply blood. Ito, hindi yabang ito ha. Pag muna nung upo ko, inatupag ko yung dugo, kailangan dagdagan niya yung blood bank. Lahat ng lugar sa Pilipinas mako-cover natin. Kulang sila blood bank, I can send blood to Sulu, to Batanes, by plane. That's a fact. Yung telepono ko, tingnan nyo. Mamaya, pakita ko sa iyo. Araw-araw yan, may tumatawag sa akin ng dugo. I have never denied anybody. Nobody has been denied blood. Joy, kompleto tayo sa dugo. Tatawag ka lang. Sa inyo naman yung number ko, di ba? Joy? Asa iba yung number ko? O, kita mo? Ang ayoko lang tatawag sa akin, di pa sasabihin yung pangalan. Sino po ba sila? At ka nangingi ng tulong. Sabihin mo naman yung pangalan mo. Ngayon lang, this afternoon. Tingnan mo yung humingi ng dugo sa group. Yan. Sinabi ako, nabigyan na ng dugo, hindi pa sinasabi yung pangalan. Nainis ako noon eh, dahil siyempre i-record ko yan eh. Alright? Yan. Isko niya si... Ito ito ito. May mga drama pa yung tawag Good evening po, Chairman. Number lang ang pinadala. Nais po namin humingi ng assistance para sa need ng dugo. Ito po ang mga detalye. Dahil meron akong pinapadala ng card eh. Anong pangalan ng pasyente, anong hospital, anong hingi ng doktor, anong blood type, at lahat, no? Di, papadala ko sa kanya yung hiningi ko. Habang pinadala ko yon, yung blood bank, inaasikaso na yan, tatawagan yung hospital. Talaga ba may pasyente kayong ganyan? Talaga ba may request? Hindi kami pwede magbigay kung walang certification ng doktor, di ba? Parang, ang tawag doon, prescription, ballot request, no?
Ito, sagot ko sino po ba sila? Hanggang ngayon, doon ko tinasagot. Nakakuha na po kayo ng dugo. Pakibigay ninyo yung pangalan ng tao ng pangalan ninyo para ma-record ko. Wala. Wala. Pero, si She, tumawag na sa akin. Ito ang sagot ni She, hindi si Jun yan. Iba yan. Ito, Sir, I spoke na po with patient. Di pala, si Jun pala yan. Ito. Patient so-and-so, PGH, served today 3 units. PRBC, claimed by the patient's relative, Mr. Blank Blank. Thank you. Pero yung tumawag, hanggang ngayon hindi binibigay yung pangalan. Matutuwa ba ako doon? Siyempre, mabubuisit ako. Paano kung sino ka? I have to know kung sino yan. Hindi na kailangan magpasalamat. Kaya hinihingi ko yung pangalan para pag niloloko ko, at least malalaman ko, di ba? Wala ring update kung nakuha nila na. Wala man lang magsabi, nakuha na po namin yung dugo. Bihira yan. 1 out of 20 will call back, Sir, thank you po, nakakuha na kami ng dugo. Pag nakuha na, kasi hoda ka na, tumulong ka na. Akala mo may patago. Yan. Yan ang problema ko, Joy. Tanong nyo, ang taas sa sweldo ko rito. Hindi nila kaya ako sweldoan, kaya hindi nila ako binabayaran dito. Walang bayad. Ilang taon na ako sa Red Cross? 57 years. Nanay ko, 67 years. Priceless, Lapit na ako. sir. Volunteer kami. I work here every day. Wala akong sweldo. Yun lang. Dapat naman, pag tumawag, sabihin ng pangalan. But we have the blood capability. Minsan, kailangan dugo na hindi namin makuha dito. Foreigner. Tumawag pa kami saan? Sa Thailand. Thailand. Yung anak ko nasa Hong Kong, RH negative yan. Meron kami listahan ng RH negative. Hindi namin pwedeng istorya yun May question Pag humingi, meron kami listahan. Meron ba tayo dyan? Wala tayo nakasol. Tawagin nyo na yung RH negative. May bibigay sa inyo kagad yun. Isang kaibigan ko, tumawag kanina, kagad, nandiyan na. Sir, I spoke na po with patient June. Hindi ko na sabihin yung pangalan. Pero nagpasalamat naman kagad si June. Hindi naman ako humingi ng pasalamat. Hiningi ko lang yung, para yung record natin, malinaw. Okay? Joy, did I answer your question? Sandali. Same question. Same question. Yung din Answer na. May dagdag lang po ako, sir. Si Kuya Nats. Yung kainta kasi meron na pong blood bank. Medyo, siyempre, may mga pagkakataon po talagang kulang. Pero gumagawa naman ng paraan na magparoon ng blood sa amin. Gaano ka bilis po pag humingi o mag-request? Mabilis. Kompleto kami sa... 1 day, 2 days? Today, 12,000. Hindi natin yung gano'ng kabilis ibibigay yung dugo. Right away. Basta nandiyan yung requirements. Basta yes, binigay sir. nyo right away, meron yun. Sige po, para may bigay ko rin info sa... Tagal mo na yan. Yung ulit sinasabi sa inyo, paulit-ulit ako. Okay. Kasi iniisip mo, di ko pa kailangan niya. Pag kailangan ko na ako sa tawag, take na po niya. Ayan, ilagay niyo na sa telepono niyo. Yung telepono ko, yung telepono, 143. Dahil nyo lang yun. Isasagot. Kailangan ko ng dugo. See? Si Bonina, madalas ko masabon yan. Kaya malinis tigyan doktor yan. Anong huli ko sabunan sa'yo? Makati Med. Sabi ko sa kanya, bakit yung Makati Med nagpapalabas sa dyaryo na wala siya ng dugo? Tinawagan nyo ba, wala pala kayong dugo? Bibigyan namin kayo ng dugo. May secret ako. Baka gusto lang humingi diretsa. Ang bayad sa dugo sa private hospital, di hamak na mas malaki sa Red Cross. At walang braille-lips doon. Dito, napapagod na ako, nagbibigay ka ng dugo, kinukuha nyo yung dugo namin, sinusigil nyo kami. Crazy ka ba? Fool ka ba? Sabi sa kanya. Paano kami makakapaglinis ng dugo? May laboratory, may air condition, may medtech, at yung sinisigil namin sa'yo, mura lang. At kung hindi mo kaya, meron tayong inimbento. Luko-luko si Gordon
Ano yung inimbento ko? Blood Samaritan. Sasagutin kita. O, Pebrero, makikita nyo naman ako sa TV. Global. Sa 5 banta. Binayaran ko ng araw noon. 11.5 million. Nakalagay, pay to Attorney Gordon. Tinapo ko yung cheque. Bakit sir, kulang ba? Hindi. Wala naman tayo pinag-usapan. Ilagay nyo sa Philippine Blood Program. Yung Blood Samaritan. This month, February, ewan ko kung totoo, binobola na naman ako pero nandun naman yung tiga PNG. Nag-meeting kami. Sabi ng Procter & Gamble, sir, hindi na 5 banta. 10 banta na. O, di mas malaki. Di ba? Ayos ba? Tapos, I have people like, alam nyo, tulungan nyo ako dito sa program natin. Alam ba, mga kaibigan ko, ang pinipisil ko dyan, si Ramon Ang, no? Bata pa kami, magkaibigan na kami yan. Ramon, tulungan mo nga itong mga empleyado mo. Magandang program mo yan. Gawin mo silang miyembro lahat. Ha? Para pag na-aksidente, nakakatawag sila sa... Hindi na sila tatawag eh. Nakalagay yung card nila dito palagi. Oh, member pala ng Red Cross ito. Tatawag na rito. Papadala lang kami ng ambulansya kagad. Masama ba yan? Di ba good yun? Oh. Eh, ilan ang tricycle na babangga? Ilan ang motorsiklo? Ang dami-dami niyan. Lahat yan. Pag tumapo niyan, doon na sila mag-iisip saan ako kukuha ng pera. Eh, kung meron kang card, meron ka ng panlaban. Di ba? At hindi yung transaction, ha? Membership yun. Bibigyan kita ng membership. Pero, tutulungan kita dahil tumulong ka sa Red Cross. Ayan. Para makatulong pa kami sa iyo. Dati naman, wala kaming food truck, wala kaming ilalay ambulansya. Dati, wala kaming water tanker. Oh, ayan. Yes, dear. Ed. Sa volunteerism po, sir, paano po sumali sa Red Cross volunteerism? Tapos ano po yung mga... Bigyan nyo nga ng card to para nakasali na kagad. Alagay na yung pangalan niya doon. Oh. Pinakamadali yan. Ano po, sir, mga qualification or any volunteers? Volunteer yun. Alagay ko, ilista mo ako dyan. Di ba nakita mo yung listahan ng Marikina? That's yung volunteer. Pagka may disaster dito, o may sunog dyan sa Langka, tatawag si Jenny, namobilize mo, magpapadala kami ng blast text doon sa lahat ng volunteer doon. Lalakad na sila. Volunteer ka, saan ka nakatalaed? Yung tunay na bahay mo, ha? Maharlika. May sunog sa tabi mo. Sir, nasusunog yung bahay sa tabi ko. Kukunin na address. Padala ka ng bombero. Pakita nyo nga yung bombero lumalakad, di ba? Di ba, alam nyo ba may bombero kami? Alam nyo ba yung PGH, ilang beses namin niligtas yan. Hindi lang yung PGH. Pag may sunog doon, nilalabas namin yung pasyente. Pagtapos susunog, ibabalik namin. Tapos nangangamoy sunog, magdadala ako ng pag-alis ng amoy ng sunog. Hindi nyo alam yan. Nilalagay sila yung mga siga yung mga sibong ganito, lalabas yan. Nangaasar lang ako. Misa-misa na yan lang ako makasar. Nakita na yung bombero? Ayan, kita niyo yung tubo na yan? Dinala ko yan para sisip-sipin yung amoy doon sa PGH. Ayan. Tingnan yung mga tao natin. Saan ko kinuha yung ambulansya ang bombero? Japan yan, boss. Japan? Ilan? 12 po, and additional 2 dito na. Yung 12 is personal yung kung binigay sa inyo. Ilan na ambulansya natin? Ilan na ang fire truck natin ngayon? 14 po, plus 2 tanker. Pati sa Cebu? Yes, kasama na po yung... Kasama pati sa Negros? Saka yung Bacolod po. Bacolod. Ito, paano meron panlaban? Parang one-stop shop na. Ha? Parang one-stop na. One-stop shop, kompleto. Ang tawag ko dyan, full service tayo. Kami lang sa Pilipinas, sa buong mundo, ang Red Cross na may kompleto. Kahit na mahirap tayo, may dangal tayo. At, nagre-raise pa ako ng pondo. Pakita mo nga yung binibigyan natin sa ibang bansa. Nagagalit pa sa akin, ba't ka nagbibigay dyan? Di para bibigyan ako. Pagka tayo rin na may kaya, kulang tayo. Yan, sige. Silipin nyo.
Pati Amerika, $25,000. $10,000 sa Pakistan. Indonesia, $85,000. So, padala pa ng helicopter sa akin yan nung may hayan tayo. China, $20,000. Oh. Japan, $2.4 million. Wow! Hindi ko akalain eh, kasi nasa TV. Naawa yung mga tao, padala sila ng pera. Oh, yan. Oh. Ang latest, Turkey and Syria, $10,000 worth. 10 million pesos. 10 million pesos. Latest, American Red Cross, Mayaman Red Cross, hindi, 25. May wildfire ba lang tayong pinadala? 100,000. O yan. Myanmar, 100,000. Scroll down pa. Yan ba? Wala na lahat? O yan. So we give, not to expect anything, but pag nangailangan tayo, nag-appeal ako, tulad ng hayan, quiz. Binagyo tayo ng Yolanda ba yun? Yolanda. Dala niya, nakuha natin pera? 18 billion. Miss Papoko, ilan ang tinayo natin bahay? 80,000 houses. May papakita ko sa inyo yung bahay na ginawa doon. Hindi nyo alam yun, no? Pakita nga yung bahay. O, yan. May pangalan pa. Dagdagan mo naman. Nagbigay IFRC. O, yan. Australian government, nagbigay sa atin. May toilet yan. Dapat alam nyo para sabihin nyo sa publiko. Kasi akala nila, tumutubo lang yung pera dito sa garden namin. Dito ng garden dito. Wala nga garden dito. Ayan, sa Alegria. Overlooking the ocean yan. Yung mga bago. O, tayo nyo, meron pa silang solar. Hindi pa magbabayad ng kuryente. Say mo. Talaga. Hindi ako magyabang kahit na kanina dito. Dami-daming ninakaw sa flood control. Wala kayo nakita ni Anino. Okay rin naman. Ha? Dapat to, sinama sa budget talaga, magkaroon din. Wala, hindi na. Ayoko humingi. Hindi kami humingi. Basta kami, self-sustaining kami. Yan ang dapat ilinalabas sa media. Hindi naman nilalabas sa media eh. Wala kasing ano eh. Hindi naman, siguro, mas padalasan natin ng press call. Para may... Sino ba ang maglalabas sa atin? Ng media. Sina ARNC? Nasaan si... Saan yung muntik na magpakamatay dahil labasad ng babae? Edison. O, liga. Hindi mo raw nilalabas sa media. Pero pag nababasad ka ng girlfriend mo, magpapakamatay ka, nakalagay sa social media, magbibigti na ako dahil binasad ako. Anak ng baka itong batang ito. Nakakagulat yung may ginawa po pa naman ang Red Cross. Bahay all over the country yan. We have already built 174,000 homes. Grabe. Pwede bang maigawa ng istorya? Oh! Ira. Si Ira. Di ba pinapagawa ko sa iyo yung summary ng ginawa natin? Sabi sa dami ng ginagawa namin araw-araw. Katulad ngayon, okupado na naman kami sa Mayon. Katulad ngayon, pupunta ako sa San Ligo. Di ko na sasabihin ko ng petsa dahil galit sa akin si Duterte. Baka abangan pa ako doon eh. Di ba? Ang ibibigay natin pera pagpunta natin sa Cebu, ilan? 8,000 per family. Ang tanong ko, ilan ang halaga? 13 million. Ha? 13 million. Ayan. Ha? That's alright. May mga takot ng live eh. Buti alam nila kung yung mga risk na tinitake natin. Pakita ko yung risk, hindi lang ako nagre-risk ha. Pakita nyo nga yung sa Basco, sa Batanes. Nakapunta na ba kayo doon? Ako hindi pa eh. Pero yung mga tao ko, nung bumagyo doon, about 4 months ago, kilala ko yung mga tao doon, sumakay ng bangka, nagdala ng una para tingnan yung kuwan. Assess. Ay, nako. Ito na, sir. Ayan, sinakyan nila yan doon.
Nung kumalma na yung... At tumawid sila, ayan, no? Kaya nyo ba tumawid dyan? Baka mahulog ka dyan. Saan yung mga Red Cross na tumatawid dyan? Now is not the time to look for it. Ayan, no? Ayan, no? Oh. Yung sila... Yung paborito ko, si Elisa. Sa dami kasi. Oh. Alam niyo kung saan yan? Hindi sa Basco yan. Yung mga island doon. Anong island yan? Hindi, starts with the sea. Oh, tama mo, Kalayan. Alam ba niyo, natayo ako ng eskwela dyan? Nag-iba yung mga eskwela? Baka pwede naman makiusap siya, pakita niya ng eskwela. Para mapuri naman yung mga tao natin, mga volunteer natin. Hindi Kalayan yan. That's Quezon. Tingnan mo, alam ko ginagawa ko dito. Quezon yan. Oh, ayan, ayan, ayan. Sa Cagayan yan, no? Oh. Iba yung mga eskwela. Ngayon, pula na. Ang bubong. Sorry sir, di ko makita eh. Pasensya na kayo. Oh, are you, I can see na nagugulat kayo. That means Edison, kunin mo lahat sa pangalan nila, padala mo ng araw-araw sila na may litrato. Di ba? Saka pag nag-member yan ng safeguard, alisto ka. Anything else? Si Joy, happy na yun. Tutulog na. Wala na? Nagulat ka? Wala pa yan. Yung barko ng Red Cross pinamigay ko sa Coast Guard. Pakita nyo nga yung barko natin na dinala ko rito. Oh. O, ayan. Meron ba kayo niyan? Eh, ang laki. Wala naman akong army na talaga nag-aaral sa kuwan. Sabi ko, lumapit sa akin ko, sir, pwede ba namin bilhin yung barko nyo? May pera ba kayo? Konti lang, sir. Wala kayong pera. Nakikita ko yung budget eh. Kunin nyo na lang yan para meron kayong mga tao magpapatakbo dyan at pagkakailangan ko, sabay tayo. Ayan, ayan. Dinala lang namin yan sa Catanduanes. Oh. May sasakyan pa yan. Oh, ayan. Ayan lang si First Lady. Oh. Happy kami. Pag hindi ka swapang, masaya ka. Di ba, kuya? Pag hindi ka swapang, masaya ka. Hindi ka nag-aari mong hanan. Oh, nawala na yung picture. Ayan o. Oh, ayan o. Sa Batanes yan. Eh, pag nahulog yun, eh, naku, kawawa naman. Oh. Bukod dyan sa Kalayan, tumawid pa sila sa isang island. 2 hours at takbo doon o 4 hours. Saan yun? Babuyan. Ayun ang Babuyan. Kalayan, 8 hours, 7 hours to go there. And then, tumawid sila doon sa Babuyan. Anong dala naman nila? Relief. Mayroong blanket, may moskitero, may kompleto lahat. Maabot kami kahit saan. Ayan o. Ayun yung Kalayan Island, no? From San Vicente. Santa Ana. Yung island doon sa malayo, lahat ng Babuyan, di ba? Yan, napuntahan pa yan. Pero tatawirin mo yung dagat na yan. Masagasaan ka pa ng mga kamag-anak ni Gwen sa China, patay tayo. Di ba nyo kilala si Gwen? Kamag-anak ni Xi Jinping yan. Ang pangalan talaga ni Gwen, Pang, Ping ang pangalan niya. I mean, that's a fact. Napakadelikadong straits dyan. Yan ang sa Batanes and between Batanes and China.
That's a very narrow straight ginagamit. Pagka nagkagiyera, yan ang uunahin. Final message po. Kung wala naman. Tumulong na lang kayo sa Red Cross. Taon-taon na lang ganyan marami pa kaming gagawin ngayon. Yung paglo-launch itong kwan, pinoproblema ko yan dahil dapat naman sana kusang loob, wala sakit na lahat, di ba? Dami na natin problema Pero kita nyo, pag may disaster, bigayan ng bigayan. Yung binibigay mo ba, makakapagpatayo ng bahay yun? Abot lang tayo ng abot Halina lang sa dyaryo, huwag yung padaanin sa mga politiko yung ayuda. Tama yun. Pati ba naman sa ospital, nadaan ka pa? Guarantee letter? Kaya kayo may PhilHealth, may DOH Katulad dito, at talagang ko ba kita, ikaw ba may pera ka ba? Wala ho talaga pambay. O sige, kali mo, titingnan na. Huwag ka na pupunta sa private room. Fair? Fair? Yun. Ganun lang, ang appeal ko, kung magbubuhat natin ang Pilipino na katulad ng ginagawa namin sa Red Cross, I'm not patting the Red Cross on the back. Dati, sipunin lang ito Red Cross, tumati ako dito para kaming sari-sari store. O ngayon, may sarili kaming building. Magtatayo na kami ng hospital. Kung makukuha ko yung hospital, ang tagal mo gawin Ano ba nangyari doon? Signing na. Ang kinukuha ko, paglabas yun, tignan nyo yung Caltex. Kinukuha ko yun sa gobyerno. Pinapaupa nila, ayaw nila ibenta sa amin, mawawala raw sila ng income dahil yung income niyan, kahit nabili namin, yung bibili namin sa kanila, mapupunta pa raw sa executive. Kaya kinukuha lahat yung kita nila. Sabi ko, pagpapalit nyo yun, kako. Makakapagpatayo ba kayo ng hospital kaagad? Kami, may tatayo namin hospital. Lalaki yan hanggang dito sa likod. Mamaya, tingnan nyo. Yung building dyan sa likod na mataas, bago. Malapit ko nang bilhin yun. Tagal ko nang binibili yan Nakaganon na ako Kinukuha pa ni Gwen yung kamay ko Hindi matapos-tapos yung kontrata 17 stories. Alam nyo, pag may ambisyon, nung wala kaming building nito, ayaw pa ng mga board ko. I'll tell you a story. President Marcos Sr. gave the Red Cross yung Isaac Peral property for 1 peso. Ngayon naging Manila Medical Center. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Lumipat kami doon sa tabi ng port area. Kaya naman ako lumipat doon. Gusto ko siyempre, ang tao makikita itong EDSA, 2 milyon na tao dumadaan dito araw-araw. Alam nila sa Red Cross, alam nila, di ba? Doon nasa sulok ka. Palagi may sunog. Pagka may earthquake, delikado ba sa tsunami? Andun pa rin yun. Meron tayong, alam mo ba, meron dialysis. Kayo mga may kamag-anak na kailangan mag-dialysis. Pakita nyo nga yung dialysis. Hiningi ko sa hapon yan. Kompleto yan. Ayan, Hindi ako pupunta dyan Pag pupunta ako dyan, umiiyak ako Alapitan ako ng tao ko, hindi kayo, namatay na kami. Salamat po. Hindi kayo ako yung gagawin yan. Basta magpalakas kayo. Mahirap Parang kang Diyos. Hindi ka naman Diyos Basta tumulong ka, baka sakali tanggapin tayo sa taas. Alam ko, ibang kaibigan ko sa baka hindi tanggapin wala ko sinasabi, kaya nag-iisip niya dapat dagdagan ng Philippine Red Cross Super Philippine Red Cross Hindi na, wala. Basta nagagawa natin. Nakatulog naman ako mahimbing. Hindi nawawala na ako ng tulog pagka hindi nagagawa ni Gwen yung pinagagawa ko. Yung mga ito, takot-takot na sabunan. Tapusin nyo na yan. Wala Okay? You feel good? You feel safe? That's what we are. We want the people to be safe. We are doing heaven and earth to make sure that everybody is safe, that anybody can have blood. Huwag niyo na kami murahin. Pag naglabas ako doon, eto, pumaporma na naman, tatakbo na naman ito sa senador. Luko-luko ba kayo? Kung umalis na ako dyan Wala naman kayong ginawa.
Hinuli ko na si Duterte, na formally. O, pinirmahan ba ng mga kapwa ko? O ngayon, binabalikan ako ng ombudsman. Ma-file kayo niyan. O, abangan nyo ang susunod na kabanata ng formally. O, kita nyo? May scoop pa kayo. Ha? Hindi naman yung titulo mo magbibigay ng kapangyarihan sa iyo. Yung malasakit mo, yung kusang loob mo. Kahit anong gawin mo, kung panay porma ka, wala mangyayari. Tagal na tayong niloloko, di pa kayo nakakahalata. Sabi nga rin sa kaibigan ko, sana si Trump, ito na lang ang kinuha. Kinuha sana si Duterte nung araw pa. O, yung mga nagluloko dyan. Huwag niya nang sabihin yan, magagalit sa akin itong mga taga Red Cross. Okay? Thank you very much. Thank you. Thank you, guys. Palakpakan niya naman ito. Ito yung mga chapter administrator natin. O, yan. Pakilala mo na. Okay, thank you very much. First, syempre kasama natin ang Manila chapter natin. Ang nag-lead sa chapters ay ang Manila chapter. So, wala siya dito ngayon, yung ating administrator, si Miss Baby Cayetano, kasi she represented us sa meeting with the Metro Manila Police Group. So, she's represented here by Angel. Yan. Angel. Angel? And then sa ating Marikina chapter, na-meet nyo na kayo na, si Miss Jenny de Guzman. And then sa Rizal chapter, we have Dr. Robert Dacles. From Pasay, we have Cherry. Yan. Hindi ko na nakita si Cherry, And then sa ating Kamanava, we have Malabon, we have Julie. Then si Denver from Valenzuela chapter. Tapos sa Caloocan, we have Carlo Angeles. And then Quezon City, Janice Adolfo. Yan. And then sa ating safety services sa head office, they are leading in the preparation and operation. We have Mr. J. Lord Abrigado, the manager of the safety services. And then since may health component siya, we also have Mr. Mark Abrigo for the health station. And then our AS Assistant Secretary for Operations is also supporting Dr. Moina Lupta. At the same time, she's the director of the blood services. And then in case of magkaroon ng disaster, hopefully wala, we have Ms. Criselda Longa, yan, manager ng disaster management. And then ng emergency response unit, yung mga rescue efforts natin, ayan, si Mr. Leo Ebajo. Ang ating welfare desk is with Mr. Mark Abrigo. Sorry. Ngayon, hindi ko pa nakikita na bago, Okay. Water tanker na bagong binigay ng Ayala. Nandiyan na nasa Namayan, nasa Namayan. Okay, so kung wala na po kayong tanong, thank you very much. But please help us also disseminate itong mga preparations ng Red Cross kasi every year po itong ginagawa natin, wala po kami nakukuhang pondo, no? Mula po sa organizer kung saan-saan. Talagang sariling sikap si Sir kabilin-bilin sa amin na we have to really give services, especially sa mga big crowd events. Ito alam natin, the biggest crowd event, one of the biggest crowd events at big crowd events natin ay itong Feast of the Jesus Nazarene. Kaya every year talagang pinaghahandaan po namin ito at pinagbibigyan na, we allocate also funding or budget for this. So, promote po nito ng work ng Red Cross para po dumami rin ang tutulong sa atin. So we can continue giving this service every year. And yung sa Sinulog din po, ngayon we're also busy with the Mayon evacuation. And then dito po sa may, we are monitoring yung situation sa Davao del Norte, yung Davao Oriental pala, dun sa earthquake situation today. And then, wag niyo kakaligtaan, syempre ang ating safeguard. So, kayo po ay nasa posisyon, no, to help us promote this kasi sa media kayo. So, please help us. Pag may questions kayo, you can call me. Yan naman sa telepono ko Diba? Safeguard, ayan. Para may isulat ko, masabi nyo. Ayan. Dapat kayo, may sponsor kayo ng mga session ninyo. Number ni Chairman
0917. 899. Group nga yun eh. Smart na. 899. Bigyan mo lang sila ng card ko. Ayan. 7898. Ayan pa. Dalawang telepono ko na lang dyan. Hindi kayo kagaya doon sa iba. Pasko, bagong taon, dami ito bata. Ganda mo ito. Bata mo ko, boss. Magpadala ka ng G-card. Wala akong pera. Nag-iba ka na ba? No, bakit din talaga ako nagbibigay sa media ng pera. Tinutulungan ko ang media pag may sakit, nasusugat, o ano, ginagawa ko. Pero di mo mag-aabot sa inyo. Ayan na sa inyo, ha? Joy, nasa inyo na yung card. Ano yan? 2025. Ito po, nasa screen yung ating 2025 press conference. At the same time, yung actual services natin. Naka-video po siya. Kuilang patient serve. Anong nangyari talaga? Yes, sir. 2025. Okay, last year, makikita nyo. Walang audio. Sir Joel, audio. Pakiulit. Sino ba nag-ooperate? Pakiulit. Every year, millions of people are supported by the Red Cross. To take care of them, make sure that nobody has an accident, make sure that they can be brought to the hospital. Ayan o, yun yung bandera, kita nyo? Iliwan nyo ha, pakita mo nga yung bandera ulit. Ayan. Pag nakita ng tao, yung pupuntahan lang. Ayan. See? Foot patrol yun, foot patrol. Ngayon yung opisina natin sa may City Hall. Tayo. Si Julits. Pinapa-volunteer ko siya ngayon. Tsaka si Paolo yung dati natin sa house. Ngayon sa Ilog, oh. Ano na yung volunteers? Hindi. 100 volunteers. 1,100. Interview. 70 years old na ano natin sa everyday page natin. Pasyente.
Ano naging sakit ng matanda? Meron ka ako?